This is it, guys. Pag-uusapan na natin yung elephant in the room. Ang daming nagtatanong bakit wala na daw bang Enzo and Mel, bakit wala na si Enzo, ano daw ba nangyari, ganyan. Hihinto na ba kami sa pagbablog, nag-rebranding daw ba kami. So all that and more, sasagutin na natin. So disclaimer lang, itong mga topic na to, para lang to doon sa mga, ayun yan, mga concern citizens, sa mga concern nating mga subscribers. So kung hindi nyo ito gusto, wag nyo na lang muna itong panoorin, mag-next video na lang kayo or balikan nyo na lang muna yung mga old videos na ginawa natin ng mga travel vlogs. So this is more on personal para lang may address natin. Kasi guys, ang hirap na halimbawa nagtanong kayo tapos sasagutin ko siya sa may chat lang or sa comment section. Kasi kinabukasan meron na naman magtatanong, mapapatungan na mapapatungan. And ang hirap niyang i-explain kasi may kahalo siyang technical. So simulan na natin, hihinto na ba kami or ako sa pagbablog? So, last 2 weeks ago, or yung siguro yung mga 3 weeks, ayan, yung pagkatapos namin ng Bangkok Vlogs, parang ang daming nangyari guys, ang daming challenges na lumabas na pakiramdam namin, akala namin tapos na kami doon, pero hindi pa rin pala. So, ulitin ko, napaka-technical niya. So, unang-una, meron kaming mga videos na restrict. So, ayun pa lang, parang pinaghirapan mo, tapos marirestrict siya, ganyan. Kapag kasi restricted yung videos na ginawa mo, it's either hindi ka kikita or kikita ka as in 5 doleng, ganun talaga siya. And then, hindi siya ilalabas sa maraming audience kapag restricted. So, sa mga bata, sa mga family, siguro, hindi siya ganun. Hindi siya i-recommend. Kaya makikita nyo kapag restricted, mas maliit yung views. And then, isa pa, parang bigla kaming napagod, ako personally, kasi di ba tuloy-tuloy yung vlogs natin. From Boracay, 3 days lang, lumipad agad tayo sa Bangkok. So parang naisip ko, parang doon sa may point na hindi na yung views yung pinag-uusapan eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit 3 na lang kayong nanonood sa amin, wala kaming pakialam. Just as long as merong natutulungan or naabot yung vlogs namin. Pero yung para bang pakiramdam mo na worth it ba na yung time namin, instead of magpapahinga lang kami or i-enjoy namin, iba-vlog pa namin. So, parang ganun. We're not complaining kasi ginusto naman namin. Parang worth it ba yung time? Parang kapag iniisip mo, galing ka halimbawa sa may Boracay, ngayon ko naisip, pagka nagbuboracay kami, parang hindi na bakasyon yung nangyayari, parang trabahong-trabaho na talaga siya. And then yun, sa may halimbawa, sa may Bangkok, parang pumunta kami doon ng 4 days or 4 nights, lahat din vlogs. And then yung isa nga doon, yung sa may Pattaya, parang iniisip ko nga na wag na nga siyang i-vlog, pero hindi ko rin naman matiis. Kasi nga baka, alam nyo na nandyan kayo, nanonood kayo, baka gusto nyo siyang mapanood. So yung ganun, so doon kami siguro, ang tawag doon, nagkaroon lang ako ng patig, parang napagod ako, na kumausap sa camera, na kesa na-enjoy ko lang yung view, na-enjoy ko lang yung experience. So ganun, so doon siya nanggaling. Next na kailangan kong explain sa inyo, yung pagkawala ni Enzo doon sa may title. Ngayon na naging Go With Mel na siya. So actually hindi yun pinag-isipan. Hindi ko nga alam na meron na palang sikat na vlogger ngayon, yung Go With Ali. Kaya may mga nagko-comment na parang, sana mag-collaborate kayo ni Go With Ali, ganyan. So hindi ko kasi alam na merong Go With Ali. So nung nagpalit ako ng name, ang inisip ko lang kaagad, ano ba yung name na magmumukha akong nagta-travel. So, dapat din sana travel with Mel, ganyan. So, naisip ko yung Go With Mel kasi mas madali siyang tanda. So, wala na ba yung Enzo and Mel? So, yes, wala na pong Enzo and Mel. Not because wala na si Enzo. Ayun si Enzo, actually si Enzo yung nagka-camera sa akin. Ayun si Enzo. So, hindi. Nandito pa rin si Enzo. Kailangan namin mag-rebranding. Kasi, ang dami kasing nangyari nga talaga. So, simulan natin, isa-isahin ko. By the way, dati pa may nagsasuggest. Alam niyo, minsan nga na-hurt kami kasi nung mga before pa ng mga vlogs namin, lagi sinasabi, bakit kailangan na Enzo and Mel pa? Eh, si Enzo hindi naman siya nagbablog, ganyan. Si Enzo nagpaparaya. Sabi, oo nga, ikaw na lang, ganyan, ikaw naman yung nagbablog. Hindi ko kaya that time kasi nga iniisip ko na kahit hindi naman nagbablog sa Enzo, unang-una siya nakaisip na magblog kami. Pangalawa, parang ang laking part nito na si Enzo, yun palang halimbawa kahit hindi ko siya kasama na mag-vlog, tapos siya yung nagbabantay dun sa may negosyo namin. So malaking bagay yun kasi kung hindi naman niya i-take over yung pagmamanage sa may negosyo namin, hindi rin naman ako makakapag-vlog, di ba? So kaya hindi ko siya pinapalitan, ayoko na nasasaktan ako.
So ngayon, kinailangan na namin siyang palin kasi unang-una, parang ang dami nang hindi nakasubscribe sa mga nanonood. For example, makikita nyo dito sa may analytics namin na 75% na nanonood hindi nakasubscribe, 25% lang yung nakasubscribe. And then naisip namin why? Because yung pangalan namin, Enzo and Mel, hindi siya tunog pang travel. Pangalawa, let's face the reality, LGBT na relationship. So baka iniisip nila yung mga hindi totoong subscribers, yung pasulput-sulput lang nanonood, baka akala nila natatimingan lang nila yung napanood nila at travel. Pero baka akala nila na yung mga vlogs talaga namin, hindi siya ganun. Baka akala nila more on personal, na nagpo-promote kami ng LGBT something. So ang gusto namin, yung manonood sa amin, yun talagang mga mahilig mag-travel or nai-inspired mag-travel, ganyan. So, kumbaga, gusto lang namin directly malaman ng audience na kami ay travel vlog. Ganun lang siya kasi. So, gusto namin magkaroon ng mga loyal na subscribers na alam nila na pag pinindot nila yung Go With Mel or narinig nila, alam nila na travel vlogs. Hindi yung na-tsempohan lang nila nanood sila ng Boracay, tapos akala nila iba na naman. Kaya hindi sila nagsasubscribe. So, ganun yung nangyari. And then, napatunayan namin yun kasi bumilis yung subscribers count namin after kung maging Go With Mel. Number 2, ito na yon. Technical, pakiramdam ko kasi ang dami namin videos na nare-restrict. Simply because, makikita kasi nila dun siguro, baka akala nila na yung content nga namin is LGBT. For example, itong pinaka-latest, yung sinasabi namin sa inyo, di ba? Kung nanood kayo ng Pataya video namin, na yung isa naming Pataya video, hindi na nga siya na-monetize kasi na-restrict. And then gumawa kami ng another video sa Bangkok, yung Khao San Road, na kung papanoorin nyo, napaka-wholesome naman, wala doong kahalong kung ano-ano, pero ni-restrict kami. Kasi nga iniisip, baka lang kasi wala naman sigurong tao na nag-check mismo doon sa may YouTube, baka depende, hindi ko talaga alam. So, na-restrict kami, wala naman kami doon pinakitang mali. Kasi nga iniisip ko baka, yun nga, LGBT couple, ganyan. So yun pa lang siguro, doon pala nakikita nila parang red flags na yung lugar, Khao San Road. Tapos LGBT couple, so parang red flags na naman. So na-restrict kami. Nakikita naman namin yung ibang videos na Khao San. Guys, nakita namin yung Khao San na ibang video. Talagang pinapakita nilang may mga sumasayaw, ganyan, may mga nakahubad. Hindi sila nare-restrict. So kami na-restrict kami, pakiramdam namin. Kasi nga, because baka akala, ganun yung content namin. Hindi nila tinignan na yung content namin ay travel vlog na pinapakita namin yung lugar. Ayun. So kasi kapag restricted ka, una, hindi ka mamomonetize. Pangalawa, mamomonetize ka man pa 5-5. And then, pangatlo, hindi ka niya i-recommend sa ibang channels, lalo na sa mga bata. Kaya kung alam nyo guys, kung makikita nyo, ang hirap kasi, kung makikita nyo yung aming mga analytics, ang nanonood daw sa amin, 35 pataas. Yung mga bata, makikita nyo 0, 0, 0. Yung 18 to ganito, 0. Yung 25 to 35, 10%, parang ganun. So parang naging adult yung naging viewers namin, na mas lumiit. Kasi nga baka akala yung tema ng video namin, simply because doon sa may title namin na Enzo and Mel, and then couple kami, baka akala nila, hindi siya pang bata. And then lastly guys, meron sa aming mga nag-o-offer na collaboration ng mga brands. Hindi kami nagmamalaki guys, sa sino ba naman kami, di ba? Napakalit namin channel. Kaya lang kasi, yung mga in-offer sa aming mga brands, hindi siya angkop sa may content namin. So ayun, for example, meron sa amin nag-o-offer na gay dating app. Dalawa na actually guys. So ayun, kung titignan mo kasi yung proposal, so okay yung kita, pero yun nga hindi ko pinopromote yung mga kapwa ko na LGBTQIA+ dyan. So love na love ko kayo. Pero ang ibig ko lang sabihin, hindi kasi ito yung content natin or content ko. Tapos isa pa, meron din doon na sugal. Alam niyo online sugal? Sikat na sikat yan guys. Kapag nanonood ako ng mga vloggers, especially yung sa may YouTube, lagi silang nag-aano ng mga sugal-sugal. Hindi sa nagpapakamalinis, ganyan, ipokrita, di ba? Hindi sa ganun kasi sino ba naman yung ayaw kumita? But ang thing kasi, alam nyo, ang hirap kasi i-explain Ganito kasi yan, ang dami kasi sa amin nagko-comment na parang family silang nanonood, lalo na yung mga Boracay videos namin. Lagi nilang sinasabi na, ay nanonood kami ng family namin, ganyan. Tapos merong one time may bata na tumakbo, nasa Leslie Boracay ba kami nun, nagba-vlog or sa La Carmela de Boracay, hindi ko na maalala. Bata, tapos magtatay. Tapos sinabi niya, uy, ito na yung ito yung pinapanood natin lagi.
Sabi niya ganun. Wala nun sa Enzo, ako lang nun eh. Sila yung sa Enzo and Mel, siya yung pinapanood natin lagi. So imagine, di ba, magkasama yung pamilya talagang nanonood. Tapos sisingitan ko ng brand na hindi angkop sa mga bata. So parang ganun siya. Kasi ito yung totoo niyan. Simula nung nag-vlog kami, dati, ang gusto lang talaga namin, nung nag-vlog kami, makalibre. Oh, promise. Gusto lang talaga namin makalibre. Gusto namin makalibre ng hotel, ng eroplano, or ng tour. Kasi nga, yung kinikita namin, pwede nang ganun siya panlibre. Pero, lalo na nitong taon na to, started February this year, na iba yung tingin namin sa vlogging. Kasi, parang tumatagos na kayo sa amin. Alam niyo yon, yung for example ngayon, dati kasi pag nagbablog ako, wala naman akong pakialam kahit sino nanonood. Promise huwag kayong ma-hurt magpapakatotoo lang. Wala akong pakialam kahit sino nanonood sa inyo kasi hindi ko naman kayo kilala dyan. Ngayon kasi, nung nagkaroon na tayo ng interaction, especially yung mga na-meet na namin. For example, last time, yung na-meet namin sa may Boracay, yung kung nanood kayo ng Bulabog Beach namin, sorry yung family, nakalimutan ko yung mga pangalan nila, ang dami kasi. Tapos, nakasalubong namin si Abby, na naglakad pa daw siya from Henan Prime. Tapos tumudtod siya sa Station 3 para makita kami kasi nakita niya daw yung post ko. Tapos si Love, kumakain siya ng lugaw or goto. Tapos nakita niya kami, nagtititili talaga siya. So, ayun, nung nakita namin kayo, tapos nararamdaman namin na grabe na pala yung nagiging epekto namin sa inyo. As in talagang parang kapit na kapit kayo. Tapos, bukod pa yung mga nasa Instagram, mga nasa Facebook, ayan, nababanggit ko minsan si Chris Herbert, ayan, tapos si Ate Jen halimbawa, naalala ko, si Roan, sorry hindi ko mabanggit yung mga pangalan na iba, tsaka hindi ko alam kung tama, kasi nga, nababasa ko lang si Louie, tapos sino pa ba, si Arielski, si Ate Michi, sino pa ba, ang dami, sino? Sila Carlota, yes. So, ang dami-dami. Sa mga hindi ko nabanggit, huwag kayong magtatampo, promise. Naiisip namin kayo. Lalo na pag nakikita namin kayo nagla-likes, doon sa mga post namin, natatandaan namin yung pangalan. Nakikita namin kung sino yung madalas na kumakausap sa amin. So, ayan. So, huwag kayong magtatampo. Lahat kayo, naaalala namin kayo. So, sorry naging parang personal na sa amin yung vlogging. Kaya last time, kung naaalala ninyo, nagpa-poll ako na ilang minutes ba yung gusto ninyo, lalo na nga pala yung mga OFW, grabe, sobrang thankful kami sa kanila kasi parang mostly sila halos nanonood sa amin kapag ka-overseas. So, kwento ko lang din konting-konti. Pasensya na, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Alam nyo ba, lahat ng mga Boracay videos namin, pag sinasabi namin collaboration, di ba hindi namin sinasabi yung mga hotels? Kasi minsan, hindi naman kasi hotels yung nakikipag-collaborate sa amin. Minsan, may nagpapadala sa aming subscribers kasi gusto nila, halimbawa, buong family silang luluwas dito or babalik sila ng Pilipinas tapos magbabakasyon sila sa may Boracay. Ayaw nilang mapahiya. Kunyari, may dala sila sigurong asawang foreigner or first time na pupunta rito. Ayaw nilang mapahiya. Alam niyo bang gagawin nila? Dito kasi kami mag-i-stay. Ito yung napupusuan namin pag-stayan. Pwede bang paki-review mo to? Kasi ayaw namin mapahiya doon sa kasama namin. So, nagpapadala sila, guys. Ganun talaga. So, sobrang nahihiya kami kapag kami money involved na merong isang subscriber na nag-i-sponsor talaga. Na for example, puntahan nyo tong lugar na to, sponsoran ko kayo. Ganon. Tapos, maliban pa dun sa mga nagpapadala-padala pa minsan-minsan na pa $5, ganyan. So, ganun talaga guys. So, kaya ang hirap. Kaya, sabi nga namin sa inyo, naging personal na siya sa amin. So, kaya kami nagtanong, kasi sila daw, nanonood daw sila after nila, pagod sila sa trabaho, tapos manonood sila, ganyan. So, ayokong sayangin yung time nyo, nagagawa ko ng mahabang video, o kami ng mahabang video. Tapos, wala namang kakwenta-kwenta. Yung halimbawa, eto ngayon, nakaupo lang ako, char. Hindi kasi ito naman may paliwanag ko sa inyo. Ayoko nang uupo lang ako, tapos magkukwento lang ako ng something, uubusin ko yung 20 to 25 hours, 20 to 25 minutes ninyo, na wala namang kayong nalaman na kung ano-ano. So ayoko nun. Ayoko din naman na bibigyan ko kayo ng 8 minutes or 10 minutes video, tapos 3 days kayo naghintay kasi hindi naman yung consistency kasi namin minsan twice a week lang kami naglalabas ng video kasi hindi naman kami gawa ng gawa tapos wala namang quality. I mean, wala namang walang kakwenta-kwenta. So, ayun, ayoko naman kayong bigyan ng ganung videos. Ang tagal nyo naghintay tapos yun lang, mabibitin naman kayo. Actually, ang dami nagsabi na nabibitin sila. So, ayun, so ganun kami tumingin. Nagiging personal siya kasi
personal na namin kayong nakakausap. Unlike before, wala naman kasi, lalo na nagkaroon pa tayo ng social media. Dati kasi hindi naman kami sa social media. So, ayun, kaya nga actually hindi namin masyado nang pinopromote. Nakita nyo naman siguro yung followers namin sa social media. Kasi okay lang sa akin yung konti, pero nararamdaman namin kayo. Alam nyo yun? Tapos yung konti, pero nararamdaman nyo kami. Kasi ang dami-dami na natin, tapos hindi na namin mabanggit yung pangalan ninyo, whatsoever, yung ganyan. So, ayun, so doon kami nahihiya sa mga ganun. So, ito na yung last. Ayan, kagaya ngayon, nahihiya na ako kasi pakiramdam ko ang haba na nitong vlog na to. So, last, hinto na ba kaming mag-vlog? So, the answer is no. Kasi nga, ang hirap talaga. Sabi ko nga sa inyo, kanya minsan ayokong mag-vlog, pero kapag pakiramdam namin, biglang kailangan namin siyang i-vlog, iba-vlog namin siya. So no, kasi sabi ko nga sa inyo, yung subscribers, numbers lang yun sa amin, hindi yun mahalaga. Siyempre gusto namin lumaki. Kasi ibig sabihin, pag lumaki tayo, mas marami tayong na-reach. Kaya nga nagtatry-try kaming gumawa, or binablog na rin namin kahit yung mga ibang lugar. Kasi guys, kung puro Boracay lang yung gagawin natin, hindi talaga tayo lalaki. So binablog na rin namin iba't ibang lugar na dapat inisip na namin. At since Boracay lang naman yung nagbo-boom, di Boracay na lang yung gawin natin kasi yung gusto nila. Pero hindi, ginagawa namin siya kasi gusto natin lumaki yung natin, market natin para marami tayong maabot. And then yun nga, isa pa sa mga comments or comment na natanggap namin na super nagpa-touch sa akin, yung namatayan siya ng asawa ba or tatay? Asawa. Namatayan siya ng asawa, tapos ang sinabi niya, tapos yung pagkamatay ng asawa niya, wala pang 1 year, parang ganun. Tapos sinabi niya na parang ang nagiging escape niya sa lungkot, yung panunood ng mga vlogs namin. My gosh, doon ako sobrang naiyak. So, yung ganun. So, paano ka titigil kung pakiramdam mo, yun nga, may isa, dalawa, tatlo, na inaabangan ka, na yun yung pakiramdam nila, nagpapasaya. Kaya nga nagiging responsibility na siya sa amin. Kasi nga, alam namin na kailangan namin magpasaya ng tao. Kaya, ang hirap niyang ihinto dahil ayaw mo naman na meron kang ma-disappoint na tao. Kasi nga naging personal na siya sa amin. Hindi na to basta lang vlog, pera. Sa totoo lang yung kinikita namin, Diyos ko guys, mas makakatipid kami kung hindi kami magbablog. Kasi mas namin yung oras eh. Mas hindi kami mag-activities, ganyan. So anyway, sa yun lang. So, ang bottom line here, ang dami lang namin pinagdaanan. Yung pagpapalit namin ng pangalan, kailangan lang namin siya gawin kasi kumbaga level up para lang yun nga, mas marami tayong ma-reach, mas hindi naman masayang yung pagod namin na gumagawa kami ng mga videos tapos nare-restrict lang. And then yun nga, yung mga para to dun sa mga bagong subscribers na darating, sana hopefully, para alam nila na yung channel namin, yung Go With Mel, alam nila na travel siya. Hindi siya ka-ekikan, hindi siya ka-artehan ko lang, hindi siya kalandian lang namin. Hindi siya ganun. Wholesome to. Yun nga, parang pang family to. Pwede nyo tong panoorin. Siguro darating yung time kapag pakiramdam namin talagang hindi talaga, hindi talaga namin ma-meet yung expectations. Kasi syempre guys, ang tagal na rin naman namin nagbablog, 2 to 3 years na rin. So, syempre meron kami expectations na dapat pag 3 years na tayo, eto na siya, ganyan. So, pagka hindi na kami dumating sa ganun, kailangan namin tanggapin na hindi para sa amin yung vlogging. Hindi kami titigil, pero siguro, mas kukontian na lang namin, mas i-enjoy na lang namin yung pagta-travel namin. Siguro kung pupunta kami sa isang lugar, 2 or 3 vlogs na lang, tapos nandoon na lahat, hindi na siya per episode. So, magbablog pa rin kami kahit papaano. Una nga para doon sa mga sobrang nagmamahal sa amin. Maraming salamat. And then para rin naman to sa amin, kaya rin naman kami nagbablog kasi kunyari nakalipas na 2 taon, pag pinaparod ko yung mga vlogs ko, halimbawa sa Vietnam, so na-amaze ulit ako na, napuntahan ko to, tapos ito yung nag-experience ko. So parang na-document namin yung mga travels na. So ayan, sana po nalinawan po kayo. So maraming salamat din sa mga concern na talagang nagme-message, nagtatanong, nararamdaman namin yung love ninyo ni Enzo. So nandito lang sa Enzo, as much as possible, hindi ako magta-travel nang hindi kasama si Enzo. Kasi iba pa rin talaga experience na nandito siya. So gusto ko, ang dami naming pupuntahan na magkasama kami. Ang dami naming babalikan na magkasama kami. Cheesy. Ayan na naman. Ako i-restrict na naman to ni YouTube. Charot. So ayan. And then gusto namin magpasalamat dun sa mga subscribers na ang OA niyong magmahal. Na OA yan ako minsan na may mga money involved. Ganyan. Kaya minsan nahihiya na talaga kami. So yun,
ang OA, kasi pwede namang manood lang kayo sa amin, sabihin nyo sa amin nanonood kayo sa amin, so okay na kami doon. Actually, okay na okay sa amin yung makakasalubong namin kayo. Tapos bigla nyo kaming papansinin, kasi di ba nakakaya naman kaming pansinin, kasi maririnig ng mga paligid nyo, oy, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos yung mga nasa paligid nyo, sino ba yan? Tapos kayo, hindi kayo nahihiya, na parang sabihin na, uy, pinapanood ko kayo, ganyan, so yun, ang laking appreciation namin yun. Medyo mahiyain lang talaga ako. Madaldal ako sa may dito, sa panonood nyo. Tapos sa Enzo, akala nyo tahimik. Pero sa totoong buhay, siya nga yung kumakausap sa inyo eh. Sa mga nakamit na namin, for sure, alam nyo na by this time, siya yung kausap nyo. Ako yung mag-hi lang, tapos kamusta, tapos hiyang-hiya na ako. So hindi lang ako marunong mag-react ng maayos kasi nga nako-conscious ako sa paligid, nahiya ako para sa inyo, hindi para sa akin. So ganun, ayoko kayong nalalagay sa alanganin. So, pero na-appreciate namin kayo. So yun, sapat na yun. Hindi nyo kailangan magpadala ng pera, hindi nyo kailangan mag-sponsor. Pero syempre, nagpapasalamat kami. So, yung manood lang kayo, masayang-masaya na kami. So, ayun. So, huwag kayong bibitiw, guys. Gaya nga namin, sinabi namin sa inyo, marami kayong aabangan sa channel namin. Kasama ko si Enzo. Eto, panonoorin nyo sa series namin yung El Nido. So, sana po ma-enjoy nyo. Binawasan namin ng kaunti. Hindi kami nag-vlog ng marami. And then, nag-experiment kami kasi yung sa poll na ginawa namin, merong gusto 15 to 20 minutes lang, merong 21 to 25. So, meron kaming videos na ganun yung length. Maraming salamat. Nararamdaman namin yung suporta ninyo. Kahit 10 lang kayo dyan, guys. Ang importante, nararamdaman namin kayo. Hindi kailangan na marami kayo, tapos hindi naman namin kayo nakakausap. And isa pa sa napag-decide namin, from time to time, magla-live tayo para kahit dalawa lang kayong manonood ng live namin, wala kaming pake. Basta ang importante, nakakausap namin kayo. Kasi, yun nga nagiging personal na to sa amin. Pakiramdam namin, nakausap na namin, kaibigan at kapamilya na talaga namin. So again, maraming salamat sa ngalan ni Enzo. Yung Go With Mel, pangalan lang to. Pero Enzo and Mel pa rin po ang napapanood ninyo. God bless everyone. We love you.